Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede. Magandang araw kaagapay, magandang araw kalente. Ako pong muli si Antoinette Eduardo at kayo ay nakikinig sa pansampung episode na ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kaming muli ngayong umaga sa panibagong talakayan na ang layunin ay palakasin ang kaalaman ng ating mga persons with disabilities at mabigyan rin kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, isyu ng lipunan at iba pang impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa layunin na ito, talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat pwede dahil palaging wagas at dalisay. Palagi po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po naming magpasalamat sa aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong mga suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Dahil po sa mga ito, lalo pang nai-improve ang quality ng ating show. Para naman po sa mga Organization of Persons with Disabilities at Civil Society Organization sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon, paki-contact lamang po kami sa mga numerong ito. 0917-106-6265 para po yan sa mga Globe subscribers at 0920-266-0944 para naman po sa Smart subscribers. Maaari rin po kayong lumapit sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Para sa episode natin ngayong umaga, malaki po ang pasasalamat natin dahil makakasama natin sina Mr. Joshua Miguel Lopez, ang Project Director ng Tayo Na Collaboratory for Young Leaders of Democracy at isa rin pong Election Monitoring Volunteer ng Lente. At si Mr. Mark Ezequiel Gomez naman po, ang Technical Trainer from Adoptive Technology for Habilitation, Integration, and Empowerment of the Visually Impaired o ATRIEV. Makakasama rin natin ang ating Filipino Sign Language Interpreter na si Mr. Jimwell Jackson. Katatapos lamang po ng eleksyon at pag-uusapan naman natin ngayong umaga ang mga karanasan ng ating guests sa nakabilang sa persons with disability sector, pati na rin po sa naging election monitor nung nakaraang eleksyon. So wag na po nating patagalin. Good morning po sa inyo, Sir Josh at Sir Mark. Magandang umaga po. Magandang araw. Magandang araw. Hi Sir Mark, magandang araw po. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig sa radyo at sa mga tagapanood naman natin sa social media dito sa Far East Broadcast. Thank you very much po sa pagsama sa amin ngayong umaga. 1 week na after ng ating eleksyon at gusto nating malaman, patuloy alamin, kumusta kaya yung naging karanasan ng ating persons with disability sector sa kakatapos lang na eleksyon, pati na rin based sa ating monitoring. Si Sir Josh, as mentioned a while ago, isa sa election monitors ng nakaraang eleksyon. Siguro, simulan po natin kay Sir Mark. Sir Mark, kumusta po yung naging experience mo nung nakaraang eleksyon? Nakagamit ka po ba ng accessible polling place o di kaya ng emergency accessible polling place, Sir Mark? Ayan. Ang karanasan ko nung nakaraang eleksyon ay naging maganda. Subalit kami inulan. Madaling araw pa lang, malakas yung ulan dito sa amin. Pero hindi kami nagpapigil. Kasama ng aking mga kasamahan, kami ay bumoto. Pero hindi kami nakaboto sa accessible polling place. Kundi kami ay nakaboto sa isang regular polling place for the sa nakaraang eleksyon, no. So, yun po bang regular polling place ay nasa ground floor naman po or kailangan nyo pa to climb the stairs? Fortunately po,
Ang mga regular polling place na ito ay nasa ground floor lang po. For the past 5 elections na aking napagdaanan, nasa ground floor po ang lahat ng mga polling place na aking nabotohan. Nagkakaiba lang or nag-change lang yung room. Minsan malayo, minsan malapit, pero malapit sa gate. Pero ground floor lang naman po. Alright. So, kumbaga, meron pong mga polling place or mga precincts na malayo, doon sa mismong gate. Pagpasok mo po ba, Sir Mark, sa gate, alam ko may kasama ka po bang assessor noon pong bumoto ka? Yes po, I make it a point na may assessor talaga ako in every election kasi para ma-sure natin na kung sino naman po yung ating iboboto ay naboboto talaga. Were the assessor or yung kasama mo po bang assessor properly guided po siya upon entering the gates of the school? Meron po ba sa inyong nag-assist para pwede niyong matanungan kung saan kayo pwedeng bumoto? Meron naman po tayong natanungan kung example, saan ba tong precinct nito? Kasi alam naman po natin yung ating presinto kasi with the help of the precinct finder which is accessible thanks sa COMELEC, ay ni-research na natin yung ating presinto. So, yun na lang. Pagdating doon, ay ang atin na lang hinanap is kung saan yung specific room na yon ang presintong yon. Okay. So, sa regular polling place, si Sir Mark, pero sabi niya nga, wala naman siyang, kumbaga naging madali naman. Sir Mark, kung tatanungin ka lang po, based sa iyong experience, alam ko naging madali, sabi mo, pero kung tatanungin ka, ano po kaya yung naging problema? Dahil ikaw ay bumoto sa isang regular polling place, ano kaya yung pwedeng kinaharap ng iba pang persons with disability noong araw na yon? Considering na wala pong accessible polling place, walang emergency accessible polling place sa inyo pong voting center, Sir Mark? Ang isa sa posibleng kinaharap na issue doon ng ating mga kasamahang persons with disability is kung saan yung presinto nila. Ganun, yun yung unang minsan kung malayo ba sa gate or saan ba sila nakarehistro. Tapos yun talaga yung pinakamalaki. And then yung sa assessor naman, baka kung approachable naman yung election board, so mas naman po, mas malaking bagay po yun. Okay. Thank you very much, Sir Mark. Siguro tanungin din natin si Sir Josh. Nung nakaraang election po kasi, kung makikita natin, ang naging pwedeng makita natin ditong issue, if I may say, is hindi uniformed. Merong mga lugar na merong accessible polling place, merong mga lugar na walang accessible polling place, and even emergency accessible polling place. Siguro yung tanong ko kay Sir Josh, bilang ikaw po ay isa sa mga naging election monitors ng nakaraang election, masasabi mo po ba na accessible ang voting centers na iyong pinuntahan? And also, based po sa iyong observation, meron po ba sa inyong accessible polling place and emergency accessible polling place? Sir Josh? Sa lahat ng mga napuntahan ko, no, kasi nakapag-ikot ako ng ilang mga mga walo na na voting centers across Metro Manila, no. Tapos sa lahat ng napuntahan ko, wala silang accessible polling place. Meron silang emergency accessible polling place. Ganun yung sitwasyon, no. May isa actually na nagsabi sa sa Pasay ata na napuntahan ko no, na yung isang nagbago daw dun sa nila, particular na voting center, previously meron silang accessible polling place. At automatically pinapapunta doon yung mga PWDs, yung mga senior citizens, yung mga heavily pregnant, no. Pero ngayon parang pinalitan yung pangalan. So from APP naging EAPP, tapos mas kumbaga hindi masyadong informed yung mga tao na nag-exist pala siya. Okay. So yung naging experience nila parang nalilito yung mga PWDs, so pabalik-balik sila sa iba-iba na mga... So since nalilito, Sir Josh, pwede nating masabi na instead of alamin nila yung purpose noon para mapadali, doon na lang sila bumuboto sa regular polling place. Safe to say ba yun? Na ganun yung pwedeng nangyari nung mga panahon na yun? Ganun yung nangyari actually. Yung isang napuntahan ko dito sa San Juan, no, may isang lola na nakatungkod siya.
Nagtanong siya doon sa sa voters assistance desk, no, kung saan siya pupunta. Tapos minention niya yung barangay niya. So dinirect siya doon sa barangay kung saan siya. Tapos bumaba siya, Okay. yung may hagdan na steep. Tapos galing doon, pinaakyat siya papunta doon sa EAPP. So umakyat na siya. Tapos nung nasa EAPP siya, tinanong niya kung andun yung balota, sabi ko kunin pa daw yung balota. Si Lola parang gusto niya na siya magpapasok ng balot. So bumaba ulit siya doon sa polling place niya. So yun, nahirapan pa sila So lalo. there was inconvenience. Ano po, kailangan umakyat, bumaba, so hindi accessible po yung polling place or voting, yung precinct para doon sa ating mga vulnerable sectors. Doon sa inyo pong voting center. May I ask, Sir Josh, saan po yung voting center kung saan ka po nag-monitor? Pumunta ako dito sa sa Quezon City, dito sa Cubao. Pumunta rin ako sa San Juan, pumunta ako sa Mandaluyong, Makati, Manila, Pasay, saka Pasig. Ayun. Okay, so marami po balik po tayo dun sa previous na tanong. Accessible po ba yung mga lugar na yun, yung voting centers na yun, na iyong pinuntahan? Madali po ba siyang ma-access ng ating persons with disability sector? At masasabi po ba natin na similar ang situation ng mga polling place and voting centers na napuntahan po ninyo, Sir Joshua? Similar situation in the sense na accessible naman yung EAPP. Andun sila sa yung pinakamalapit talaga from yung entrance sa voting center. Pero nagkakaroon ng bottleneck. So some people actually opt to go back to their regular polling place. I see. Okay. Sir Mark, hello po ulit. Good morning, Sir Mark. My question naman po, similar to my question with Sir Josh. Itanong ko lang po, saan pong voting center po kayo bumoto? And also, ito po ba ay malapit sa inyong residence? Madali po ba kayong nakarating doon? May nasakyan po ba kayo? Naging accessible po ba yung voting center para sa inyo? Sir Mark? Yes po. Kami po ako po ay nasa Davao City. At ang polling place or ang school na kung saan ako ay bumoto ay yun po yung pinakamalapit na paaralan sa amin. Okay naman po ang accessibility na pupuntahan naman po. Ang hindasan talaga nung mga panahong yon which is beyond our control, is umuulan ng yung umagang yon. So medyo nagkaroon ng konting kahirapan. Pero wala tayong magagawa kasi hindi naman natin kontrolado yung pag-ulan. Okay. So, dun po ba sa inyong lugar po, may waiting room po ba kayo na meron namang roof or you had to wait outside while raining? Hindi po pare-parehas, ma'am kasi sa amin, diretso na kasi kami sa luckily for us, walang masyadong nag-iintay. So diretso na kami. Yung sa kabilang precinct naman, sa kakilala ko, may isang room sila for waiting area. So hindi po pare-pareho. At sa na-observe din po namin yung pagka-organisa ng mga rooms is hindi rin po ganun. Depende po sa sa electoral board yata. Hindi po ganun ka ang pagiging organized niya. So sa amin, we're lucky na medyo organized and well placed. Maganda na kahit po sa regular polling place ka nag-vote ay organized po. Meron po kasi hindi naman natin maalis. Merong mga lugar na, for example, napakaraming bumoto, maraming nakalinya, and pwedeng maging hassle ito para sa ating mga persons with disability kung boboto pa ito sa regular polling place. My question, Sir Mark, is, dun po kasi sa accessible polling place, you have to manifest upon registration that you will avail of the accessible polling place. Were you able to manifest na ikaw po ay gagamit ng accessible polling place upon your registration? Ang issue po kasi with me is my registration came, wala pa yung batas na yon, yung RA 10366. So way back 2008 yata. So wala rin pagkakataon na ibigay or may nagtanong after the registration if we want to avail. So kaya hindi ko rin wala rin po pagkakataon na ma-avail yan if ever. I see. So wala pong update, Sir Mark. Walang update na ibinigay sa inyo patungkol dito sa registration. Kasi pwede po kasi yun, kahit 2008 ka pa po
nagpa-register, pwede po yun na during the voters registration, pumunta sa COMELEC at mag-manifest, mag-register ulit na ikaw ay a-avail ng accessible polling place. Wala ka pong na-receive na ganong klaseng update from your COMELEC? I was not aware of that, Mhm. ma'am. Nabalitaan ko na lang yan late last year, yung kinausap nga kami ng Vulnerable Sectors Office, which is medyo medyo na-surprise din kami na may mga Right. ganun pa pala. Mhm. Akala ko kasi na 'di ba, nade-detect naman 'yan, or 'di ba, from yung disability kasi natin is apparent, so nakikita Mhm. 'yon. So, 'yun, Mhm. parang Thank you, Sir visible Mark. naman. So, importante po na salamat po sa iyong information and update kasi importanteng malaman po yan. Siguro nanonood ngayon sa atin yung mga COMELEC officers natin na importante po kasi ito to information dissemination para sa ating persons with disability. Siguro yung po kasing accessible polling place, pwede po siyang i-avail pag nag-manifest ka upon registration, mag-register ka ulit sa COMELEC na mag-avail ka ng accessible polling place. Ito namang emergency accessible polling place, kung hindi ka nakapag-manifest, dapat meron pa rin tayong emergency accessible polling place kung saan pwedeng bumoto yung ating persons with disability. So napag-alaman po natin na siguro kailangan din i-improve yung information dissemination para sa ating mga persons with disability patungkol dito. Balik naman po tayo kay Sir Josh. In relation po sa accessibility, Sir Josh, based po sa iyong monitoring ng nakaraang eleksyon, ano po ang mga napansin mong kakulangan sa mga voting centers na iyong pinuntahan, Sir Josh? Siguro, simulan muna natin doon sa information, no? As I mentioned earlier, yung mga volunteers natin, they don't even know kung ano yung ibig sabihin ng EAPP. So, pag nagtatanong ako, saan po yung EAPP dito? Kasi pupunta ako para mag-monitor, di rin nila alam. So, usually nakakaalam lang either yung head nung mga volunteers nila or si Deso. So, yun. So, pag may nagtatanong ng mga lola or yung mga PWDs, hindi rin nila alam kung saan makakapunta. Yun yung isa sa mga problems. And pangalawa siguro ay yung availability ng support. Like for example, apparently kailangan pala na meron silang na may available na braille, no, na balota. Wala akong napuntahan na merong braille. Tapos wala rin may sign language na capable. So walang ganun po. So wala dun sa mga voting centers na napuntahan mo, hindi siya persons with disability friendly, if we may say, na parang walang available na braille, walang available na sign language interpreters doon sa mga voting centers, Sir Josh? Wala masyado. And also, Sir Josh, meron po bang yun po bang sa lugar ninyo, na-mention mo na din yung sa voting center na napuntahan mo, hindi siya sa second floor. Kumbaga yung iba nasa second floor pa. So they have to climb the stairs, pumunta doon sa second floor, pabalik-balik. It's quite inconvenient. Pare-pareho po ba to doon sa mga voting centers na napuntahan mo? Ano naman, yung nasabi ko kanina na umakyat baba, no, it's mainly because by lack of information. So yung EAPP naman for that particular voting center in San Juan, nasa first floor naman siya, to be fair. However, dahil hindi nga alam nung voters assistance desk na may ganun pala, so dinirect siya doon sa kung saan yung barangay niya. So ending, hindi niya na gamit yung available sana na EAPP, tapos pabalik-balik siya. So yung makikita din natin, kailangan well-informed din yung electoral board natin. Ano po, yung mga tagapagbantay sa voting centers, sa mismong presinto. Sir Josh, dun po ba sa lugar ninyo, upon entering the gate of the school, the voting center, meron po bang mga nag-guide sa ating mga persons with disability? Wala, actually. Parang mini-mention lang nila na merong polling, may EAPP for them. Pero walang sumasama for them. Or siguro, paminsan-minsan, pero hindi siya, kumbaga hindi siya naka-structure as is. Siguro pag naawa, siguro yung volunteer. So pag wala pong assistor yung person with disability, ano po yung ginagawa based on your observation? Dinidirect lang kung saan siya dapat pumunta. Pero walang sumasama. So,
i-guess na nila, saan kaya yun? Parang ganun. Sila na yung Parang maghahanap kung saang rooms. Oo, Okay, so gano'n. yun yung isa na kailangan pong masasabi natin na kailangan din ma-improve sa mga darating pang eleksyon. Sir Mark, yung tanong ko po sa inyo naman, based po din sa iyong experience nung nakarang eleksyon, nung May 9, kumusta po? Ano kaya yung nakita nating mga kakulangan doon sa voting center kung saan ka bumoto, Sir Mark? Yun, isa na siguro yun, ma'am, yung may guide sa mga PWD. Kasi ang ginagawa namin, kasi alam na natin na walang mag-guide, so we have to bring our own guide. Kasi alam na parang yan na yung nararanasan. And isa sa mga napansin kong is yung napag-usapan niya yata to in the previous episodes, yung paano i-treat yung isang persons with disability or person with visual impairment pala. Kasi 'di ba, you talk to us directly. Hindi, wag niyo kausapin yung kasama namin. Yun Right. yung yun yung isa sa mga issues before and hanggang ngayon. So, nakapatuloy pa rin yung ating voters education. Kasi yung kinakausap nila, yung guide ko. Ako Right. naman yung, ma'am, papirmahin niyo po siya rito. Ako naman yung pipirma. So, Right. yun po yung Pero in terms of naman sa sa pagpunta sa lugar, medyo okay naman. Kasi with the use of cane and guide, napupuntahan naman natin yung mga polling place. Pero yun lang, may mga konting issues lang talaga with how they handle, which is parang dati pa siyang issues and Okay. So, hindi po wala pang natin improvement. nakita, wala pang improvement. Isa po kasi yan din in our previous episodes, isa yun sa naging request din ng ating mga nakausap na miyembro din ng persons with disability sector na kailangan merong sensitivity training para sa ating support staff. Importante yun. Isa yun sa mga dapat i-improve. So, masasabi po natin, Sir Mark, na kulang pa ang sensitivity training para dun sa mga support staff, Sir Mark? Based on your experience? For this year, yes po. Based sa experience ko, kulang pa. May iilan siguro, yung mga SPED teachers, alam na nila. Pero ilan lang yon. So, mas marami pa rin yung hindi alam at kulang sa training. So, yun po. Baka yun yung isa sa mga pwedeng ma-improve. Yes. Thank you very much, Sir Mark. Sir Josh, sa iyo rin pong palagay, sa voting centers na napuntahan nyo, kumusta po yung sensitivity, kung titingnan natin based on our observation, were they able to undergo sensitivity training, yung mga support staff? Lahat naman sila nag-undergo sa sensitivity training. And actually parang very compassionate nga sila and sila yung naghahanap ng paraan para ma-assist yung mga seniors saka yung PWDs, no. Even though parang hindi yun yung parang na-instruct sa kanila when they worked as support staff. So very naman sila, sensitive naman sa needs. Thank you. Thank you, Sir Josh. So kung titingnan natin, importante po ngayon, dapat may uniformity. Dapat hindi lang pili yung mga voting center na nag-undergo ng sensitivity training and are sensitive in addressing the needs of our persons with disability. Dapat lahat. Dapat pantay-pantay lahat ng voting center. So siguro isa din yun sa kailangang tutukan para sa mga susunod na eleksyon. Dumako naman po tayo dito sa tanong na to. Saan po matatagpuan ng accessible polling place? Ay, parang hindi na siya natin matatanong dahil alam naman nga natin dun sa mga lugar kung saan bumoto si Sir Mark at kung saan din nag-monitor si Sir Josh ay wala nitong accessible polling place or emergency accessible polling place sa mga voting centers. Pero kung kayo po tatanungin, saan ba dapat siya nakalagay? Itong accessible polling place. Siguro tanungin natin si Sir Mark, kung magkakaroon po sa inyong lugar nitong accessible polling place and emergency accessible polling place, saan mo po siya masasuggest na dapat nakalagay, siguro po, Sir Mark? Sa ground floor and as much as possible, lahat po sana ng schools meron. Kasi di naman po, kasi iba, sabihin, doon lang sa mga school na may person with disability, ngayon, alam ba nila, na-count ba nila yun kung
saan may PWD, may senior. So lahat na lang siguro if kung kaya naman po, may EPP na near the gate, siguro mga first or second room. Tapos yung madali lang siyang mapuntahan. Okay. Pwede naman nakakapasok yung mga wheelchair ng ating mga kaibigan ng mga physical disability. Okay, so thank you. Ano po dapat malapit sa gate? Based on your experience, Sir Mark, did you have to walk ng malayo para makarating doon sa polling place na kung saan ka bumoto, yung regular polling place kung saan ka po bumoto? Carry lang naman, ma'am. Carry lang. Oo, kasi medyo sanay na rin tayo. So, sanay na sa lakaran. Pero medyo malayo po ba kung hindi sanay? Hindi naman po. Kasi may na-experience pa ako before na mas malayo pa doon eh. So, Okay. kasi nga every election nagpapalit. So, yun din yung problem kasi every election nagpapalit. So, paano natin matatansya if, 'di ba? Parang kung okay na tayo dito sa lugar na to tapos next election doon na naman sa kabilang dako. Paano pag medyo dagdag sa hirap Lito siya. din, may lito din siya. May lito factor din dahil pa iba-iba. Sir Mark. Okay. Yes po. Pero balikan ko lang saglit. Go ahead, Sir Mark. In fairness naman doon sa mga electoral board, may sensitivity naman sila. Nag-a-assist sila. Yun nga lang ang kulang talaga is yung they're talking to the guide. So, right. Konting improvement na lang. I think isa yan sa sa pinaka-basic na nakausapin kasi kaya naman po naming magsalita and kami po yung boboto, kami po yung pipirma. So, kaya po namin. So, ganoon na lang. So dapat po, para dun sa mga nanonood sa atin, baka meron tayong electoral board and support staff na nanonood, it is important to talk to the person with disability mismo. Wag dun sa assister nila. Kapag kailangan lang nila ng guide, then magsasabi naman po yan ang ating mga persons with disability. So that's important to note. And thank you very much for sharing, Sir Mark. Sir Josh, ang alam ko po meron naman pong emergency accessible polling place sa inyong lugar. Based po sa iyong observation, eto, saan po ba siya nakalagay? Accessible po ba? Kung saan nakalagay yung mga EAPP and APP natin? Nakalagay po ba siya dun sa ground floor? At on time po ba ito nagbukas, Sir Josh? On time naman siya. Tapos nakalagay naman siya. Yung observation ko, parang yung unang hagdan or yung unang parang ramp, doon nila usually nilalagay. So in all the voting centers I went to. So accessible naman siya. Doon naman po sa na-mention mo kanina na merong senior citizen, if I'm not mistaken, na hindi niya nahanap agad, hindi naging maganda yung kumbaga communication. It was not properly communicated sa kanya. So she had to go to the second floor and back to the ground floor and so on and so forth. Meron po bang ramp na available or wala? May ramp naman na available. Saka yun, very accessible sana siya. It's just so happens na hindi kumbaga hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa ibang lugar siya dinirect. Kaya hindi siya nakapunta doon diretso. So, kumbaga, makikita din natin po that proper communication is always key. Communication is key. Kahit sa election day itself. Importante na nako-communicate properly sa mga boboto, lalo na para sa ating mga person with disability sector, kung saan sila pupunta, pakapasok pa lang sa gate. Actually po, nung sa mga previous episodes natin, isa din yun sa nasabi na isa yun sa goal na dapat upon entering pa lang the gate of the school, meron nang mag-guide sana sa ating vulnerable sectors at syempre, lalo na sa ating mga persons with disability sector. Pero makikita natin na wala ito sa mga pinuntahan nating voting centers. Doon po ba sa voters assistance desk? Because I know, di ba meron po tayo niyan. We know that meron tayong voters assistance desk upon entering the gate of the school. Ito po ba ay malapit doon po sa gate mismo na pwedeng pagtanungan ng ating persons with disability sector, Sir Mark? Yes po, malapit naman po. And in fact, doon po kami nagpang-abot ng aking mga kapwa PWD sa voters assistance desk para po maghanap ng aming mga presinto. Kung saan ba siya nakalapit. Thank you, Sir Mark. Sir Josh, based on your observation naman po, malapit po ba yung voters assistance desk sa gate mismo? Malapit naman sa gate mismo.
based on your observation also, Sir Josh, kasi alam natin na for example, lang isang person with disability, kapag halimbawa wala siyang kasamang assistor, pwede siyang gabayan, samahan, i-assist ng electoral board natin. Nangyari po ba yun na merong person with disability or vulnerable sector na walang kasamang assistor at nag-assist yung electoral board? Kumusta naman po yung naging pag-guide sa kanila? Kumusta naman yung assistance na ibigay? May mga nag-assist naman, no? So, kasi sa problema nga yung information, no? So the people in the EAPPs, hindi rin nila alam na tawag siyaan na hindi pala doon ipapasok yung balota kasi walang makina sa EAPPs, 'di ba? So kapag may nagsasabi na hindi, parang gusto ko talagang ako yung magpapasok ng ng balota ko, sinasamahan naman nila doon sa sa actual nila na presinto. Okay, so meron naman pong guide, mag-guide sa kanila just in case wala silang kasamang assistor. Sir Josh? Okay. Thank you very much, Sir Josh and Sir Mark, for sharing yung naging experience nyo as voter doon sa kakatapos lang na May 9 election and also as election monitor. Based nga sa usapan namin kanina, although medyo labas na to sa topic, si Sir Josh mismo, naka-vote siya, 12:30 na. Kaya saludo din po tayo sa ating mga election monitor, sa ating mga teachers na nagbantay during election day. So yan po ay para lang po sa first part ng atin pong episode ngayong umaga. Sa atin pong pagbabalik, meron pa po tayong talakayan at mga katanungan para sa ating special guest for this morning, kay Sir Mark at Sir Joshua. Muli po, maraming salamat po sa ating mga panauhin, si Sir Josh at Sir Mark, at pati na rin po sa ating Filipino Sign Language interpreter na si Sir Jimwell. Ang ating pong palabas ay hindi lamang nabuo para mag-focus sa usaping eleksyon. Gusto rin nating magbigay ng pansin sa accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors. Hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon po kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa programa, paki-contact lamang po kami sa numerong ito, 0917-106-6265 at sa Facebook page po ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Kapit lang po kayo, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po kami para sa sunod ng parte ng ating programa. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasahipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede!
umaga pong muli sa inyong lahat na kasama natin dito sa ating programa. Nagpapatuloy po ang ating programang Dapat Pwede. At ako pong muli ang inyong host. Ako po si Antoinette Eduardo. At ang programang ito ay nabuo dahil sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin ang ating special guest ngayong umaga, si Sir Mark at si Sir Joshua at syempre ang ating FSL interpreter, Sir Jimwell. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Siguro ipatuloy po natin yung ating pag-uusap. Good morning ulit, Sir Mark and Sir Josh. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Ayan, magandang umaga pong muli. Based po ulit, Sir Mark, unahin po muli kita dito sa katanungan ito. Yes. Kung bumoto ka, enough po ba yung guidance na ibinigay sa inyo upon yung pagpasok niyo po sa polling place kung saan ka bumoto at voting centers na din po, meron po bang mga tumulong sa iyong support staff? Enough po ba din yung napaintindi po ba nila sa inyo ng maayos yung mga proseso ng pagboto? Sir Mark? Yes po. Naawa nga po ako sa mga electoral board na yun. Di ba pa ulit-ulit yung sinasabi nila ganitong gagawin, ganito. Pero hindi po sila nagsasawa. They explain kung anong gagawin, tapos anong proseso. So, maayos naman po nilang na isagawa kahit maraming botante, pero game na game pa rin po sila. Game na game pa din po So, kumbaga hindi natin nakitaan ng pagod yung ating support staff during that day. So, kumbaga, ang naging issue lang po talaga, based on your experience, enough support staff, but then they were talking to your assessor, not to you. Hindi mismo ikaw yung kinakausap nila. So, yun yung nakita natin na parang naging challenge or yung comment natin na kailangan ma-improve. But based sa support staff, number of support staff, enough naman po sila nung bumoto ka, Sir Mark. Yan yung di ko sure kung enough ba or yung number nila, yung ilan talaga sila. Kasi but the assistance given was enough po. Yes. Pero yung parang I think kung dadami siguro yun, baka kulang yung support staff. Kung punuan talaga, baka magkulang din. Pero with that ratio, yung mga andon during that time, enough siya, ma'am. Pero I don't know if kung magdagsaan talaga, baka magkakaproblema din sila. I think. Yes. So pero kumbaga po, yung assistance given was enough and na-feel, kumbaga wala tayong naging problema doon sa process because it was explained to us. Explained to you po nung ikaw po ay bumoto. Thank you very much, Sir Mark. Kay Sir Josh naman po, enough po ba yung nasabi mo nga po kanina, pagpasok doon sa voting center kung saan ka po nag-monitor, walang nag-guide sa ating mga persons with disability sector. Doon po ba sa mismong polling place nung nakita natin, nung pag-monitor mo po, napansin mo po ba based on your observation na enough naman yung mga nag-assist doon sa ating persons with disability and also napaintindi po ba ng maayos sa mga botante yung proseso ng kanilang pagboto? Paano ba? Medyo mahaba yung sagot ko dito. No? Siguro yung regarding sa sa enough na tao, sa umaga, kasi yung umaga naman talaga yung dagsa ng mga tao, no? Sobrang haba ng pila, as in nakakaawa nga kasi may mga ilan na mga PWDs na kailangan nilang tumayo kahit nakatungkod sila kasi wala na talagang upuan, no. And yung rason nun is because yun nga, hindi sila na-inform na pwede rin naman silang bumoto sa regular talaga na polling precinct. So nagkakaroon ng mataas na demand doon, no. So at the same time, yung support staff kulang din. So there comes a time, no, especially in the morning na sobrang mainit na yung ulo ng mga ng mga seniors, ng mga PWDs kasi ang tagal-tagal na nilang naghihintay. Tapos kapag titingin sila doon sa sa regular nila na polling place, mas mabilis yung pila. So parang naiinis sila na bakit dito nyo pa kami dinala, mas maikli pala doon. Ayun. So goes back to
issue sa pag-inform sa mga voters. Okay. So hindi masyadong well-informed yung mga botante na persons with disability doon po sa voting center kung saan ka nag-monitor. So masasabi po ba natin hindi masyado naging smooth yung flow ng pagboto, pati yung pagboto ng ating mga persons with disability and vulnerable sectors in general? Hindi siya masyado naging smooth kasi may mga nadidirect doon sa EAPPs na kaya naman nilang umakyat sa second floor. Pero dahil na-inform sila na dito yung mga seniors, dito yung may PWD IDs, doon sila pumupunta. So, nagkakaroon talaga ng mahaba yung pila. Yung mas waiting mahaba yung room po pila. ba, Sir Josh, meron naman po silang waiting room or holding area kung saan sila naghintay? May ilang areas na may mga waiting room, pero may mga ilang areas din na nasa labas lang. So sobrang init, mahaba yung pila, tapos minsan kulang pa yung shares kasi ang dami nga talaga ng voters. So yun. Okay. So thank you po for sharing your experiences monitor with us. Patungkol dyan sa kung naging enough ba yung support na nakuha ng ating persons with disability sector. So, importante po talaga yung information dissemination at yung communication sa ating mga persons with disability sector. Sir Mark, sa'yo naman pong palagay, naging smooth po ba or sa yung observation, sa yung experience po, naging smooth naman po yung iyong pagboto? Naghintay ka po ba ng masyadong matagal pero based naman po sa yung na-share kanina, hindi naman. Yes. Pero smooth naman po yung pagboto. Ilang minuto ka, Sir Mark, kung estimate po yung Siguro pagboto? mga 15 to 30 minutes. And ganoon din po sa mga kasamahan kong tinanong ko from other places or mga kapwa visually impaired, naging smooth naman po yung pagboto nila. May isang lang akong kasamahan na medyo natagalan sila ng konti kasi hindi naman masyadong sikat yung mga VCM nila, yung medyo pumalya. So, mga ganong mga bagay lang naman which is BNR control. Pero sa pangkalahatan, naging maayos naman po ang pagboto namin and pagboto ko po. Thank you po. Pero kung i-compare natin, Sir Mark, i-compare natin yung experience mo from the previous election nung 2019 sa naging experience mo ngayong 2022 na the first time that we have pandemic election, may pandemya tayong election. Kumusta po? May naging improvement ba? Based sa yung experience, may naging improvement po ba? Halos same lang siya, ma'am. Kung ano yung mga kagisnaan and mga practices before, ganun lang. Ang nag-iiba lang po talaga is yung gaano kalayo yung room na pupuntahan mo. Kasi yung precinct number ko naman, for the 5th consecutive election, pang-5 election ko na kasi to, hindi naman po nagbabago. And chine-check naman po natin yan every now and then or pag bukas po yung precinct finder. So I would like to comment on that po kasi laking tulong po yung precinct finder po na yan, lalo na't accessible siya. Marami din po akong mga kasamahan, ma'am, na tumatawag at nagtatanong na please paki-encode naman yung pangalan ko. Tapos pinapatingnan if anong presinto sila, which is malaking bagay po. Kasi parang kung alam mo na yung presintong kung saan ka boboto, parang medyo may lamang ka na ng konti kasi di mo One step nahanapin. closer ka na po. Yes po, lalo na PWD tayo. So kailangan kung ano man yung advantage na mayroon tayo or ano yung pwede nating gawin before the election, parang ginagawa na natin para pagdating ng magiging smooth na at ma-lesser na yung hirap natin kasi ganun po. Iwas sa stress. Yes, iwas stress. Pakarating mo, alam mo na yung polling vote precinct mo and also your sequence number. Pero Sir Mark, masasabi natin na wala masyadong difference, based on your sharing, wala masyadong difference, walang masyadong improvement from 2019 and 2022 elections. Wala masyadong kang nakitang na-observe na improvement. Wala po. Yes. Halos same lang po yung same. process. Okay. And gusto po natin sana na sa susunod na eleksyon, hindi na same. May maramdaman din tayong improvement, lalong-lalo na po yung ating persons with disability sector. Sir Josh, kung based naman po sa iyong observation, meron po bang mga braille na available sa mga polling places na napuntahan nyo?
May Braille ba? And tingin nyo makakatulong ang special ballots na ganito para sa ating mga persons with disability? Braille ballots, I mean. Meron po bang Braille ballots available doon sa voting centers na pinuntahan nyo? Wala ako napuntahan na voting center na merong Braille. Tapos parang hindi rin sila aware na pwede palang magkaroon ng Braille na ballots. But at the same time, no, parang I think it will be also helpful, no, especially for the visually impaired, no. Para at least hindi na nila kailangan na mag-assist at sure sila na kung ano yung gusto talaga na iboto, yun yung maboboto nila. Yes. Kumbaga talagang mas sila, confident na yung gusto nilang botohan, yun talaga yung na-shade nila doon sa balota. Sir Mark, doon po sa inyong lugar, meron po bang kayong Braille ballots available for you? Ever since po, wala po talaga kaming, hindi po kami nakatry, makahawak man lang ng Braille ballots. And I would like to take this opportunity po kasi na siguro baka kailangan pa nating pag-aralan talaga ng COMELEC at ng buong sektor ng visually impaired o visual impairment o ng blind sector kung mas makakaganda ba ang Braille or yung talking na lang. Kasi tanggapin po natin hindi po lahat ng mga bulag ay marunong pong mag-Braille. Sino po ba yung hindi marunong mag-Braille? Yun pong mga hindi po nag-aral ever since or yung kabubulag pa lang. Marami po kasing iba na medyo malaki na ng nabulag at wala na po silang tsansang mag-aral ng Braille. So, ganun po, baka kailangan din po nating pag-usapan talaga ng sektor and with the Vulnerable Sectors Office and also with the National Council on Disability Affairs, Lente, and so the sector itself, kung mas nararapat ba yung Braille or yung talking na lang, yung parang voice or ano bang teknolohiya yung pwede. Although for me, Braille would be very advantageous kasi ako po'y marunong po niyan. Pero yun pa po, yun yung problema. Inasolve na natin yung Braille yung balota. Paano yun naman yung way of voting niyan? Magiging Braille ho ba or baka paano po natin, ano pong gagawin natin? Kasi hindi naman po pwede shade sa Braille. So I think Braille ballot would that solve? Kulang pa po. Braille nga yung balota. Pero paano yung iba? Then, second, kung Braille po yung balota, ano po ba yung nakalagay dyan? National position lang ho ba? Kasi ang mahal naman siguro if lahat, bawa dito sa Davao, pati yung local i-Braille, sa Manila, ganun. Kasi kami pong persons with disability, gustong-gusto po naming bumoto ng local o person with visual impairment. Kasi, di ba, sino naman po nang nalalapitan natin una? Si mayor po ba o yung si senador? O di ba, si mayor, si councilor? Kasi sila yung nandito sa atin. So, mas favorable po kami na boboto po tayo ng lokal. Going back to the Braille issue po, yan nga po, marami po yung hindi, walang kaalaman sa Braille. So we should carefully study, sit down with the sector and also with NCD. Kung ano ba yung consensus. Kasi baka marami pa rin yung hindi makaboto kasi di sila marunong mag-Braille. Anong gagawin natin sa kanila doon? Baka igiit nila na, dapat VI ka. Kasi may Braille ballot, avail mo to. Paano pag di sila marunong nun? Ano pong kami pong marunong, magiging assessor na rin ho kami pag ganun. Those are very good points, Sir Mark. Very, very good points po. So, kailangan natin ng consultation, patungkol dito sa Braille ballots at sa iba pang improvements na pwedeng isagawa sa mga susunod na election. Thank you very much, Sir Mark, for sharing your insight with us. Pagdating naman po sa nakikita pa natin, kasi alam natin, based nga sa mga sharing, merong mga lugar, wala pang APP and EAPP, walang naramdaman masyadong improvements from the previous election, 2019 election, at ngayong kakatapos lang na 2022 elections. So sa inyo pong palagay, ano pa po yung sa tingin natin na pwedeng ma-improve sa ating mga voting centers at polling places para mas maging inclusive at accessible palalo sa ating mga persons with disability sectors? Simulan siguro natin kay Sir Joshua. Sir Josh? Ako siguro yung isa sa mga pinaka effective ways, no. Ito kasi yung madalas na complaint pag pumupunta ako sa AVP.
pinaka-effective way siguro para ma-improve yung experience sa EAPP ay magkaroon na talaga sila ng sarili nilang VCM dun sa lugar. Kasi yung nagpapatagal talaga nung proseso, yung nakakapagpapagod sa support staff at yung nagpapatagal sa stay nung mga voters natin, the fact na alamin pa yung pangalan mo, pupunta pa yung runner doon sa sa regular mo na na presinto, kukunin pa yung balota, tapos i-verify yung identity, saka lang makakapagboto yung PWD or yung senior citizen. So yun parate, as in across the board, yun yung main na concern nila. Not even yung waiting yun yung main na concern. So if we can have VCMs in the actual polling places, mas mapapaganda yung experience ng mga mga voters po natin na seniors at PWDs. Thank you, Sir Josh. Actually, isa po talaga yan sa requests ng karamihan sa ating persons with disability sector. Yung merong VCM kung saan sila boboto at sila mismo yung papasok ng kanilang balota sa vote counting machine. So, thank you very much, Sir Josh. Sana sa mga susunod na eleksyon, matugunan na yung naging observation natin na yan based on our monitoring. Sir Mark, sa'yo rin pong palagay, ano po yung sa tingin natin na kailangan pang gawin para mas ma-improve ang ating mga voting centers at polling places para talagang masabi natin na mas inclusive at accessible na ito para sa ating persons with disability, para po sa inyo, Sir Mark? Aside from yung more sensitivity training dun sa ating mga electoral board and the support staff, siguro malaking bagay din po yung sinabi ni Sir Josh na may VCM dyan sa EAPP. Kasi siguro that kahit may EAPP pa sa susunod dito, halimbawa, assuming na magkakaroon, if malaman po ng isang person with disability na hindi naman hindi ilalagay nila personally yung balota sa VCM, tapos medyo baka madi-discourage po. And I think malaki ang chance na boboto na lang tayo sa dun sa regular polling place. Kasi alam natin na pinasok talaga yung balota and may resibo. 'Di ba? Parang pwede naman nating ipabasa, 'di ba? If ever yung pero doon walang kasiguruhan. So that would be also the main thing. Aside and the last thing pala is to information dissemination on APP and EAPP. Ibaba po natin sa mga PWD groups, not only in NCR, also in Luzon, in Visayas, and in Mindanao. So kasi nagkalat po ang persons with disabilities sa buong Pilipinas. So baka po kailangan talagang ma-inform na tayo na merong ganito. Or baka mas madali po yung process ng pag kung pwede, kung gustong ng PWD na lumipat sa APP. Kasi if ganun pa rin yung proseso, tayo po magpapa-change ng registration na pupunta pa sa COMELEC, I think it would take a long time and baka ma-discourage po si PWD na pumunta doon for that. Thank you. Thank you very much po, Sir Mark, Sir Josh. Marami po tayong natutunan, lalong-lalo na yung mga kailangang improve para sa mga paparating na eleksyon. Alam natin, susunod na naman yung ating barangay elections. Parang malapit na. So nawa itong mga pag-uusap natin ngayon, hindi lang tumigil dito. Makita natin yung magiging improvement sa mga susunod na eleksyon. Muli po, maraming salamat sa mga nakasama nating special guest for this morning. Sir Josh at Sir Mark, maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras para sa ating programa. And also maraming salamat sa one and only Filipino Sign Language interpreter na nakasama natin ngayong umaga. Maraming salamat, Sir Jimwell Jackson. Marami tayong natutunan sa episode na ito. Sana'y magamit po natin ang mga impormasyong ito para mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating persons with disabilities. Muli, bago po matapos ang episode na ito, nais po naming anyayahan ang iba't ibang organization of persons with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas
na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon. Para po dito ay maaari ninyo kaming makontak sa numerong ito, 0917-106-6265, ulitin ko po, 0917-106-6265, at maaari nyo rin po kaming kontakin sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Mula po sa buong pangkat ng Dapat Pwede na umalalay sa atin sa loob ng 1 oras at ang buong pangkat ng ating production team, ako pong muli si Antoinette Eduardo. At tandaan, tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat Pwede, palaging wagas at dalisay. Maraming salamat po. See you again next Saturday. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!